Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Nicole Castillo and welcome po sa aking daily devotion. So, ang topic po natin ngayon is Arianism po. So, ang ibig po ng Arianism, isa po siyang parang some kind of religion po na mali po yung katuruan. Ang maling katuruan po nila yung si Jesus daw po ay hindi Diyos, na si Jesus daw po ay nilikha lang ng ating Diyos at hindi siya kapantay ng Diyos po, and hindi siya eternal po. So ayon po sa ating Philippians chapter 2 verse 6 to 7, who, being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing, by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. So, ayon po sa ating katuruan, Jesus Christ is fully God, co-equal and co-eternal with the Father. So, ang ating Panginoong Hesukristo ay tunay na Diyos, and siya ay kapantay ng ating Diyos at kapawalang hanggang katulad ng ating Diyos po. So, also po, a proper understanding of the Trinity guard us against false teaching. So, pag naunawaan po natin daw na meron pong Diyos, ang Diyos na yun ay may tatlong persona po. So, siya po is God, Son, and Holy Spirit. Siya po yung parang kumbaga po yung magagard po natin yung pananampalataya natin mula sa mga false teaching po or mga maling katuruan po. So, also, the divinity and humanity of Christ are both eternal. So, for our salvation. So, importante daw po nating malaman na sa atin ang pagkatao ng Diyos, ng ating Panginoong Hesukristo. So, ang Diyos po natin, kaya niya pong magligtas ng tao. So, ang Diyos po natin is hindi namamatay. So, ang tao daw po is namamatay. So pero para daw po tayo ay maligtas, namatay po ang ating Panginoon at nabuhay muli. So, para po ma-apply po natin sa sarili natin, first is, be discerning about teaching that diminish Christ, deity and humanity. So, dapat po maging aware po tayo or discern and dapat alam natin depensa ng ating pananampalataya at lahat ng katuruan tungkol sa ating Diyos ay dapat alam natin. I-discern natin kung ano nga ba ang tinuturo ng Biblia po. So, also acknowledge both the full divinity and full humanity of Christ. So, importante kasi na nananampalataya tayo sa totoong Kristo. Hindi pwedeng ang paniniwala natin ay kalahati lang. Dapat ang pananampalataya natin, kung sino nga ba yung ating Diyos, dapat buong-buo yung pananampalataya natin sa Kanya. So, also, and learn from church history as the church is guided by the Holy Spirit. Yung mga church na sinasamahan natin, dapat rooted siya sa church history. Dapat may matrace mo siya hanggang sa mga gospel. Kasi po, may ibang church na parang iba yung katuruan po nila. And ayun lamang po, maraming salamat po.